Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi, Pilipinas! Hello, world! Sa iba't ibang dako ng mundo, umaga, tanghali, o gabi man, ay hello po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa panibagong edisyon ng Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito lamang sa 702 DCAS FEBC Radio TV, ang agapay ng sambayanan. Kasama natin ngayong gabi mamaya na muna yon, surprise. No? Atid sa inyo ang 2 oras ng usapang puso at counseling. At napapakinggan tayo via online streaming ng febc.ph sa pamamagitan rin ng Facebook Live. Bisitahin lamang ang Facebook page ng 702 DCAS FEBC Radio. At pwede nyo rin pong i-download sa inyong Android phone ang FEBC PH Stream. Inanyayahan namin din kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, 702 DCAS FEBC Radio TV, at mag-follow sa ating Instagram account, 702_DCAS FEBC Radio TV. At para po sa inyong mga counseling concerns, handa po kami magbigay ng payo o idulog kayo sa panalangin. Mag-text lamang o tumawag sa numero ng Living Waters 8571-3904 or 0917-828-4654. Kasama natin sa control ngayong gabi sina JB Tabua, Abig Lindo at Kael Garcia. At dahil ito po ay espesyal na handog namin ngayong Pasko, ang episode na to ay 4 po kami ngayon. Normally 2 lang o 3, pero 4 po kami ngayon na nasa Himpapawid para sa Heartline. Kasama ko ang aking co-host, si JB Di Choco. Magandang gabi po mga ka-Heartline. Ito po si Kuya JB Di Choco at wini-welcome po namin kayo sa gabing ito. Yan. At syempre, suki rin natin, kasama natin, regular na host natin, si Jennifer de la Cruz. Magandang gabi po sa inyo. At saka, isa na po kami sa unang babate ng maligayang Pasko sa inyong lahat, sa mga nasa Pilipinas at nasa labas ng bansa. Yan, lapit na. 4 na araw na lang, Pasko na. Yes. At syempre, dahil Pasko ngayon, ay gusto namin i-welcome. Matagal sabik na kaming makasama. Ang tagal-tagal na. Muli namin siya uling nakapiling, talagang pang Christmas special siya. Kahit hindi natin siya nakakasama, nananatili pa rin siyang walang kupas. Yes! At tulad ng sabi kanina ni JB, bago tayo magsimula, ay isang institusyon ng gospel broadcasting. Yan. I-welcome po natin ang nag-iisa, bukod tanging, si Miss Carmen Go Vargas. Hi, Carmen! Hello! Hi! On air na ako, on air. Yes! Sabik na silang madinig ang boss mo, kaya bumati ka na, Carmen. Magandang gabi po mga kaibigan, mga tagapakinig at nanonood din via the Zoom or internet or whatever di ako techie. Pero hello po sa inyo and welcome sa broadcast ng Heartline ngayong gabi na ito. Na ilang araw na lang magpapasko na at kahit may pandemic, Merry Christmas pa rin po. Merry Christmas sa inyong 3. Merry Christmas! Merry Christmas, Carmen. Pag naririnig kay boss na Carmen, parang tumataas ang profesionalidad ng ating programa. Pastor JB, ikaw meron ka palagi sinasabi nun eh. Ano? Yung nga ba, yung walang kupas? Walang kupas. Dinagdagan ko lang ng institusyon. Okay. Yung mga sinasabi niya kay Ate Guy, sinasabi niya sa'yo.
Ano ba yan? Anyway, thank you for Tapos ka namin, inviting me. Carmen. Hindi, Oh, thank you, na-miss ko rin kayo. Siguro namimiss ni Carmen yung isa pa, yung ang nag-iisa. Mhm. Yan. Meron ba? Hindi ko na maalala tuloy. Sa tagal, grabe, 8 months na ago nung nag-quarantine tayo at nag-stay put lang ako sa bahay. At sabi ko nga kanina off-air when we were still talking off-air, within the 8 months, 3 beses pa lang ako nakalabas ng bahay. At hanggang Cubao lang. Yun. Ano naman yung 3 pinuntahan mo na yon? Yung isa, actually, puro sa Cubao lang. Meron pa palang isa, pang-4. Pero anyway, yung 3 Cubao, sinamahan ko si husband. Nagbabayad kami sa SSS, sa Pag-ibig, yung mga bayarin. Tapos yung isa sa sa Mall of Asia, dinala namin si mother para medyo malibang-libang lang siya. At merong sasakyan. Yeah. Pero lumalabas ka din para mag-grocery o mamalengke? Hindi ako ang nagmamalengke, si husband, si Joel. Tapos sa grocery, yung aking brother-in-law, nagde-deliver. So, medyo palagi talagang sa bahay. Kaya, I guess, nung isang beses na parang, alam mo yun, kulong ka na, naiinis ka na. Niyaya ko ni Joel. Sabi niya, alika lumabas ka. Ayaw ko pa sana. Kasi I don't fear for my life. Alam ko naman saan ako pupunta eh. I fear for others, especially ang mom ko, 90 years old, tsaka yung brother ko na senior citizen din. So yun lang yung fear ko for them, not for myself. Yun. Kasi ready naman ako anytime eh. Next! Yun. Hindi, marami pa. Mahaba pa mga buhay natin. Mahaba pa. Pero si Ate Carmen, alam ko, nagluluto na yan eh, itong nag-pandemic. Oh, yeah! Diba? Wow. Sabi ni Pastor JV, domesticated na ako. Dati wala akong kaalam-alam. Kundi mag-broadcast. Ang dami na. Kaya lang, parang sabi nga ni Joel, kung kailan naman nakulong ka sa bahay. Sabi ko, kasi walang magawa. Pero I guess it's what the Lord wants me to learn at this time. At saka, to take care of my mom, yun. Na minsan, hindi madali. Kasi parang gusto mo ngang, sanay kong lumalabas sa office natin, sa broadcast, yung mga ganon. Sanay ako. Kaya, to be grounded dito sa bahay, medyo nahirapan ako. Nung una, parang it's like a treat. Kasi sabi ko, wow, hindi ako lalabas. Marami akong pwedeng gawin dito. Kaya lang, nung ako pala yung magluluto, maglilinis, kasi wala akong helper. Wow, bakit ako nandito? Yun. Mausapan na yun. Okay, mausapan yun. Sabi ko pa naman, wow, marami na ako mapapanood na K-drama. Pero, may time na, kumbaga. Pero, wala din. Okay lang. Paminsan-minsan lang. I know the Lord wants me to stay here at this time. Ayun, meron siyang mga tinuturo. Not easy, pero meron. Ayun. Alam ko si Carmen, kaklase yan ng asawa ko sa mga K-pop telenovela. Nagulat nga ako, sabi ko, aba, nakulong lang din naki-K-pop na rin. And anyway, paminsan-minsan lang yun, hindi rin palagi. Pag gusto mo lang mag-release ng konti, manood. At nakulat ako si Pastor JB rin at si Vicky nanood ng Crash Landing on You. Naunahan niyo pa ako, hindi ko pa napapanood yun. Pero nung natapos na namin yung teleserye na yun, masakit na sa ulo. Actually, yun lang ko, Crash Landing. After that, sabi ko, una't huli na to, tama na. Hindi nung napanood ni Pastor JB, it took me parang ilang months muna ulit. Nung sinasabi ni Pastor JB, sino yung mga yon? Sabi niya, nahuhuli ka ngayon? Dati ikaw nauuna. Sabi ko, sige, I'll try to watch it. Pero lumipas pa ang ilang months bago ko napanood. Parang nawalan ako ng gana after a while. Ayun. So, parang ganon. Anyways, I'm glad to be here. Yes. We miss you so much. Na-miss mo ba ang broadcast, Carmen? Hindi, ang na-miss ko kayo.
Oh, Oh. Oh, hindi. Sabi ko nga, wow, libre na ako sa broadcast. I can rest. Pero na-miss ko talaga kayo. Na-miss ko ang mga tao sa Living Waters. Tsaka yung ministry natin. Kaya binibiro ako ni Pastor JB, oh, malay mo. Kasi sabi ko, hala, marunong na ako magluto. So, pag pumunta ng States, I can cook na. Hindi pwede niyo na ako iwan sa kitchen. Tapos, pero sabi ko kay Pastor JB, kaya lang di na ako staff. Paano ba yan? Tapos sabi niya, malay mo. Sabi ko nga, malay ko rin. Hindi ko rin alam. Uy, Never Carmen, know. paki-confirm nga yung yung Ano? nababalitaan namin. Kasi dahil marunong ka na raw magluto, balita namin magtatayo ka raw ng karinderya. Hindi. Mahirap. Marunong na ako magluto pero hindi ako marunong mag-market. Malulugi ako sa marketing at saka everything. May balak ako pagka talagang I can go out, paglulutuan ko kayo ng isang dish. Ay, grabe. Abangan namin yan, Ate Carmen. Oo, I really will do that. Pwede mo nang gawin sa December 3, Carmen. Ay, yung mga Christmas party, di ba tapos na? Birthday ko. Ay, oo nga. Yung mama ko inaya eh. Anyway. Pero ano yung pinaka-specialty mo? Ano yung... yan, tama. Ano yung pinaka-crowning dish mo? Hindi, marunong na ako. Sabi naman ng kapatid ko, nag-improve ang lasa ng mga luto ko. Pero yung isang natutunan ko yung sizzling tofu. Have you tasted that? Hindi. Yes. Ako nakatikman. Yes, So, yun yung isang iniisip ko na malutuan nga mga taga Living Waters ng sizzling tofu. Ako gusto ko na kailangan tofu. Healthy. Kaya lang kailangan marami kasi maraming matatakaw dyan eh. Tago na lang natin sa pangalan. Sige. Wala dyan, di yung kasama. Makakarating. So, i-shoot namin yung unang tanong sa iyo, Carmen. No? Paking kagad. Sige. Kasi natikman mo yung 8 buwang ka dyan sa bahay. No? At natandaan ko, huling pagkikita natin talagang before COVID pa. Diba? Yeah, so, February yun. Yes. Ano ang nakikita mong magiging itsura ng Pasko mo na talagang most of the time ay nasa bahay at sa gitna ng pandemya? Na talagang first time ito nangyari. Actually, as early as November pa lang, iniisip ko na magkakasama-sama kaya kami magkakapatid. Kasi ganun ang Pasko namin. We're always together here sa, ancestral home namin dito sa Marikina. And kahit na namatay ang father ko, ngayon wala na rin si Hazel at yung hipag ko si Miriam. We still do celebration. Kaya lang this will be the first Christmas na wala si Hazel, yung bunso namin kapatid. And hindi ko rin sure kung gusto ng iba kong kapatid to be here. Ang magkasama lang magkapatid, yung sumunod sa akin si Kaloy at saka ako, si husband saka si mom, ang nandito sa bahay. Yun. Pero I don't know if my kuya will be able to come. Tapos I don't know kung yung mga pamangking ko sa brother ko na nasa Singapore will be able to come. And I don't even know kung uuwi yung brother ko na nasa Singapore. Definitely, hindi makakauwi yung ate ko na nasa States naman. So parang hindi ko sure if we'll be able to gather together. Pero for the past Christmases, we're always together. Kahit kulang, we're always trying to be together. Tapos, napapipicturan pa kami and everything. Kaya lang this year, hindi pa nga kami nagkakausap 21 na. So, I'm not really even sure. So, for me, okay lang, hindi sila pumunta. Okay lang din na it's just the 4 of us. Kasi, for me, Christmas naman, hindi yung gathering together ang mas, parang highlight kundi yung, you know, and you love each other and you look out for each other. Ganun ang tingin ko doon. So if not being together ngayong Pasko,
sa 24 and 25, it doesn't mean di namin mahal ang isa't isa. It just means that we're also taking care of each other. Ayaw din namin maging problema pa nila or what. Pero kung luluwag na tayo, hopefully next year magkakasama-sama ulit kami. But in Lapa, 21 pa lang naman ngayon, so ang iniisip ko baka rin matuloy ang 24 namin. Yun. So, pero malungkot, sabi ko nga sa mom ko at even kay Joel, kay husband, this will be the saddest Christmas for almost every person in the world, hindi lang sa Pilipinas, because of COVID. And because, yun nga, maraming na COVID, maraming nagkasakit. Pero, mas naintindihan ko yung lungkot kasi nga, yung father ko noon when he died and my hipag when they died, handa kami lahat dahil may mga sakit sila. Yung sister ko, may sakit din yun, pero nagulat pa rin kami. So that her death was really, devastating. At, youngest siya eh. So parang, bakit ka nauna? Youngest ka, dapat hindi pa. So, pero sabi ko, Lord, you allowed me to experience this to also understand other people na yung may COVID, may pandemic, to understand what they're going through. It's not easy nga eh. Pero hindi pa rin reason yun for me not to thank the Lord for Christmas, because the meaning of Christmas is He died for us. He came to this world to die for us. So yun sa akin, yun yung mahalaga doon. Hindi nga yung hindi ko nga alam kung hindi pa nga ako nakakabili ng mga gifts, 21 na. So parang, dati November pa lang, October, may gift na ako sa mga loved ones ko. Ngayon, parang di makalabas eh. Yung ganun ba? So yung sinabi ko, it will be very hard. It will be very different. Pero it doesn't mean I'm not gonna be happy or peaceful in my heart. Hindi yon. Kahit ano mamatay ang kapatid ko, ano sabi ko kay Lord, hindi ako bibitiw sa'yo. Kahit masakit, sama pa rin ako sa'yo. Kasi wala naman akong tatakbuhan kundi ikaw, sabi ko kay Lord. So there will still be days, alam ko, iyak ako. There will still be, lalo na ngayon, unang Christmas, wala siya. Wala ang tatay ko, wala ang hipag ko. Pero it's okay. Sabi ko nga kay Lord, Lord, tantanan mo muna ako ha. Wala ka muna kukunin before the year ends. Huwag muna ha. So yun. So ang haba, no? Madaldal talaga ako, broadcaster talaga. Hindi matagal ka na nawala, kaya... Oo, tama. Ang tagal. Bumabawi ako. 8 months wala sa broadcast. So yun. So that's how I will take it. It will still be a beautiful celebration because of the Lord. That's really the reason for Christmas. That is really the reason for the season. Pero hindi ko i-deny malulungkot ako. Hindi ko i-deny na baka umiyak ako on Christmas Day. Walang ano yan, halong, anong tawag doon? Parang, kaya ko to. Hindi, walang ganon. Kakayanin because kasama mo si Lord at alam mo yung totoong reason for the season. Yun. Just being honest about it. Mm-hmm. Pwede na ba mga sagot ko? Ito lang yung sagot, yun ang totoo. Tama. Yeah, yun ang totoo. It will be sad at times. Yung sinabi mo sa Panginoon lang kakapit. Diba? And it will really be a different Christmas this year sa marami talaga. Kasi yung iba nga may isip nila, bakit yung inalaw ito, bakit may pandemic, bakit. Yung marami tayo magiging bakit. Pero at the same time, ang dami rin nating learnings. Ang dami rin natin natutunan and napag-uusapan nyo na yan sa broadcast. Although, pasensya na kayo, hindi ako nakakapakinig kasi baka pag pinakinggan ko kayo, iyak na naman ako. So, tumatahimik muna ako. Kaya, nung one time, sabi sa akin ni Jen, ate, kita naman tayo. Sabi ko, wag muna ngayon, Jen. Kasi talagang ano pa rin ako. Actually, alam nyo, sa totoo lang, ayoko sana mag-broadcast ngayon. Kaya lang, maghihindi sana ako kay Patrick. Tapos nakita ko yung mga miss call ni Benji. Sabi ko, ay, naku, nakakahiya naman kay Benji. Nag-miss call na. Sige na nga. Pero totoo din, baka maubos yung data ko. Kaya thank you for loading the 100. Sinabi pa magkano. Okay lang, Carmen, para magka-sponsors tayo. Oo. Oy,
Magbigay kayo, sana nga pag yumaman ako, makapag-abot ako sa Living Waters. Pero pagka in-invite nyo ako abroad, wala kayong iisiping gasto sa akin. Tapos Wow. ako, tagaluto nyo na ako. Oo, tagaluto. O, iba na. Pero titiisin nyo ako anong lasa. Ayun. Basta hindi namin makain, papakain namin sa Amerikano. Ayo. Uy, naalala ko yung Benji, naalala ko yung pinagluto mo ako ng adobong manok. Tapos sabi ko, mali yata. Ngayon, alam ko mali yung luto ko noon. Buti nga natiis yung kainin eh. Ngayon, mas masarap na ako magluto. Talaga? Uy, naubos rin namin noon, no? Tiniis nyo, wala kayong makakain. Diba? Ako naman tulungin si JB at si Jen. Sige. Nakikita yung kakaibang Pasko ngayon. Okay. Siguro yung sa amin, no, even, yung Christmas naming mag-asawa, no, nung bago pa lang kaming kasal, dahil ang aking asawa comes from a big family, no, so pagka nandito yung mga kapatid niya from Bicol, pag nandito sila sa Metro Manila, so pag Christmas time, nandun kami sa bahay ng sister-in-law ko sa isang subdivision dito sa Pasig, no? Pero pagka nandun naman silang lahat sa Bicol, so pumupunta kami ng Bicol, as in nagta-travel kami sa Bicol. Ngayon, dumating sa point na in our marriage na gusto na naming magkaroon ng sariling celebration ng Christmas as a family na kami na. So pagka lahat ng mga kapatid ay nandun sa Bicol, hindi na kami pumupunta. So kami na lang nagse-celebrate. This was even before COVID. So pagka nandito naman sila sa Metro Manila, no, pumupunta kami, no. Yun. So that was the difference. Ngayon, siguro magiging pagkakaiba ngayon, well, it will still be the same na we will celebrate Christmas on our own, no. And isa pang pagka nagki-Christmas kami lang family, no. Sometimes we would expect na may mga bisita kami, no. So ngayon dahil COVID, I think one difference will be mas bawas yung mga bisitang pumupunta sa amin. Although dun sa condo namin pwede nang tumanggap ng mga bisita, pero wag lang yung sabay-sabay na marami, no? So yung mga isa-isa pa dalawa ganon. And I guess yun din gustong makipamasko, no? Medyo magdadalawang isip for their safety also. So yun yung magiging difference. Pero kami as a family, it will still be the same na talagang sarili naming celebration. Yun. So yun. Sa family namin ngayon, pag Christmas Eve, magkakasama kami. Pero yung December 25 na in the morning, umiikot kami sa family, sa relatives. Tingin ko yun yung magiging iba as we celebrate. Kasi yun nga, dahil yung mga relatives din namin, hindi ganun nag-a-accept ng mga bisita dahil sa COVID. That would be different for us this year. Pero as a family, we would celebrate. Yun lang, sa going around the relatives. Saka mga bisita na coming din sa amin pag December 25, tingin ko din mababawasan because yun nga, they're still really fear to go out. Yun, ganun sa amin. Sa inyo kayo, Ben? Isang magandang biyaya ng COVID sa amin ay naging mas close kaming family na nung una, even through Zoom, ay nagba-Bible study kami with our parents. Hindi namin nagagawa yung before. No? Parang nagkaroon ng uhaw na mag-connect. Tapos, nung na-ease na yung restriction, talagang almost regular kami. Every birthday, nagkikita. So, bumibisita kami sa mga bahay ng kapatid to be with our parents na before we were not doing that frequently. So, ina-expect ko ngayong Christmas, ganun din, na talagang hindi naman kami mahinder ng COVID na puntahan yung mga bahay kasi ginagawa na namin kahit during COVID pa. So, ang nakikita ko ng kaibahan dati ay medyo makaka-travel kaming pumunta.
sa mga kamag-anak. Ngayon, yun, hindi namin alam, baka kailangan nilang mag-ingat o takot silang baka may pupunta. I think ito yung common sa ating apat. No? Oo. Na consider natin yung fear ng mga hindi isang bagay nakakalungkot na may potential yung fear na yon na manakaw yung the family togetherness nung Kapasko. But it's one reality na kailangan nating i-deal with. No? So, yun, ang parang desire ng heart ko ay malagpasan yung fear na yon. Oo. At lalo naman talagang mapagdiwang yung tunay na diwa nung Pasko. No? Sige. Yan. Anak ko, magandang usapan to. Tatalakayin natin yan. Mainam na nauna na tayong apat, yung Pasko sa gitna ng pandemya. No? Sa pagbabalik ng Heartline. Heartline. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503667783. At Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Mga kaibigan, tayo po ay nagbabalik sa ating programang Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DCAS. Ito po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JB De Choco. At ako naman si Kuya Benji. And syempre kasama din ang nag-iisa, Jennifer De La Cruz. At ang na-miss natin lahat. Ang walang bukas. Carmen Go Vargas po. Yes. Yes, kinikilig pa rin ako dahil kasama natin si Ate Carmen ngayon. Thank you, Jen. Process ni Carmen. Si Carmen po Salamat. ang tunay na simulain dito Heartline ng panahon ng Ay, lilinawin ko yun, Benji. Baka may magtampo. Ang unang evening Heartline, hindi ako. Pero ako yung pinakamatagal. I'm the longest. Pero ang ibig kong sabihin, yung konsepto ng panahon ng paghilom sa Heartline. Oo. Sa panahon ng paghilom, tayo yon. Hindi lang ako kasama ka. Oo. Kaya natutuwa akong makasama ka ulit para to year-ender grand reunion. Oo nga. Salamat. Thank you. Dapat may appointment ako this afternoon, actually lunchtime. Yun yung magiging pang-5 kong labas o pang-4 kong labas. Pero hindi natuloy. Tapos nung iniimbita nyo nga ako mag-broadcast, sabi ko, Lord, inalaw yung hindi ako matuloy doon kasi yung pala, kailangan dito ako sa broadcast. Wow, buti na. Talaga, God ordained ito. Kami pala ang makakasama mo ngayong Oo nga. Dapat ngayong hapon, kaya lang, oo nga pala. Ngayong hapon, kaya lang, dapat, ngayong gabi. Sige. Ngayon nabanggit yung mga makakasama. Ano? No? May mga dati tayong kasamang hindi na natin kasama. Tulad nung nakwento mo kanina, na ito yung unang Pasko, hindi mo kasama ang iyong
youngest sister, tsaka hipag mo, at tsaka yung father mo. Although yung father ko at hipag ko 5 years ago, pero itong bunso namin just this year na kinuha na ni Lord. Ayun. Oh, I remember shortly before COVID, nandiyan pa kami during the wake. Yeah. Yes, yun yung first time yung nakapunta sa bahay. Yes. Last. Oo. Kung nakahabol pa, Carmen, di ba? Yeah, at naka-minister ka dun sa aking brother-in-law. Sana magkita kayo ulit eh. Kaso nagka-COVID nga. How I wish na he could see you again. Ayun, for counseling. Ayun. Siyempre, mas kailangan niya kasi siya yung husband. Yeah. Oo. Yun. May babasahin si Jennifer na okay. counseling concern na related doon sa yung naramdaman mo sa pagkawala ng mga mahal mo sa buhay. Tsaka I'm sure itong katanungan na ito makaka-relate din yung mga nakikinig sa atin sa loob at sa labas ng Pilipinas. Sabi po nung counseling natin, Merry Christmas po sa inyo. My wife died half year ago. Hindi po merry ang Christmas ko. Hindi pa rin kasi ako makamove on. Sana po mapayuhan ninyo ako paano ko ito ma-overcome at ma-celebrate ang Pasko. Salamat po sa inyo. Yan. Para mas gusto kong tanungin si Carmen kung ano ang itsura ng Pasko na nawala ng mahal sa buhay. Ito yung first time. No? Kasi marami tayong kababayan na namatayan sila sa COVID. Tapos namatayan din sila sa nakaraang mga bagyong sunod-sunod. No? Yeah. Alam ko masakit yun, pero iba yung sakit doon sa mismong pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Like what I said earlier sa pagtanong niyo sa akin about celebrating, pag napaghandaan mo, may sakit, like my father, may sakit siya, yung hipag ko rin, may cancer. So in a way, you were prepared. Nahanda mo na yung puso mo at isipan na pwedeng mawala anytime itong mahal mo sa buhay kasi may sakit. So in a way, the Lord and you yourself is preparing yourself. Kailangan tanggapin ko to because this is what will really happen. So face ka with reality. Pero yung mga biglaan, like itong biglaan ng COVID, biglaan ng bagyo, and I guess marami pang mga ibang cause of death na biglaan, walang paghahanda. Alam nyo, I remember nung, ando pa yun galing tayo sa isang gawain ng Living Waters, and it was the last day. Pauwi na ako noon. Kasabay ko noon si Tony. Hi, Tony Julioda. Kasabay ko siya kasi same kami ng daan. Tapos, ang saya-saya pa, pinagpekwentuhan pa namin at nung pauwi na rin ako from our being together sa isang ministry natin. Ang saya-saya pa ng kwentuhan and everything. And then, tinetext ako nung pamangking ko at pa din ng brother-in-law ko, yung husband ni Hazel. Nasa hospital daw sila kasi hindi makahinga yung sister ko. And ganyan. Biglaan yun, ha? So, panay yung request ko for prayer from you guys and from others. And then, nung nasa LRT ako, hindi ko malimutan. Even now, when I think of it, ang sakit nun, sabi nung pamangking ko, Auntie, huminto na yung tibok ng puso ni Hazel. Grabe! Napapangiti ako ngayon, pero it was so painful that day na umiiyak talaga ako noon. Yung mga kasabay ko sa LRT, wala akong pake. May nagpapaupo sa akin. Ayoko umupo. Iyak na ako na iyak. Sabi nga ni Joel, hinintay ako ni Joel sa Cubao Sabi niya, ba't hindi mo sinabi na namatayan tayo, kaya kaiyak ng iyak? Akala nila kung ano nangyayari sa'yo. Tapos sabi ko, wala na akong masabi because ang palaging umiikot sa mind ko was, huminto ang tibok ng puso niya. Naisip ko tuloy ngayon, paano kung yung isang nanay narinig niya yung anak niya nalunod? And then you were telling me, Benji, na may isa tayong kasama sa Living Waters na nalunod din. And tapos, yung iba, yung mga unang buwan ng COVID, meron nga namatay sa aksidente sa helicopter because they were bringing patients dun sa isang area tapos sila yung na-aksidente. So it was, yun yung mga biglaan. Sabi ko, masakit yun, Lord. Walang preparation. Masakit yun. Pero doon din nakikita yung how much you can trust the Lord even when this happened.
And I remember, bago ako nag-resign from Living Waters, I was telling you guys na parang may spirit of death na hindi ko maintindihan. At saka parang very depressed ako na hindi ko maintindihan. Pero, hindi ko ma-feel. Sabi ko, meron bakit ganito? Naguguluhan din ako. And then, nung mangyari yung kay Hazel, na-feel ko yung pain. Sabi ko, ngayon lang ako naka-feel ng ganitong kabigat na pain. Sobrang sakit. Sabi nga ni Joel, akala niya hindi na ako makaka-recover. Gabi-gabi talaga. Actually, hindi lang gabi-gabi. Kahit hapon, kahit umaga. You can even talk to Mary Jean kay MJ. Iyak ako nang iyak. Kausap ko siya sa messenger. Iyak ako nang iyak lang. Iyak na. Tapos, sabi ko, ibang klase yung pain. Nangingiti ako ngayon, pero actually, ayoko rin umiyak ngayon. Pero, kasi baka pumangit ako sa broadcast natin. Pero ang sakit it was the first time I really felt such a deep pain. Kaya nung naalala ko nagkikwento si Jennifer about her losing her brother also, naalala ko si Jen, sabi ko, ang tagal na nang wala yung brother niya pero umiiyak pa rin siya. So sabi ko, totoo pala yun na it will be a pain, it will be a hurt, it will be a wound that may never heal. Pero it can still be healed. The pain is there, pero it can be healed pala. And the only one healing it is the Lord. Kung hindi sa Kanya, hindi ko kaya yun. And then naalala ko may mga story and even mga situations, counselees, na instead na sa pain nila, instead na lumapit kay Lord, lumalayo. Kasi nagagalit sila. Kasi sinasabi nila, bakit nyo inalaw mangyari to? So there's anger as well as pain. Sabi ko, siguro okay na yung pain, wag na yung anger. Pero there were moments din na naka-question ko si God. Pero sabi ko, the Lord is just allowing me. It's not His will maybe to really put such painful events in my life, pero He's allowing me to experience it. And it is His choice to take His children's lives or even people's lives. Hindi dahil galit siya, hindi dahil salbahe siya. It's just His will. And we can question His will. At minsan na may binabasa kasi akong libro ni Yancy na marami tayong complaints. Pero madalas tayong pagbigyan ni Lord. Tapos pag pinagbigyan tayo, iba na naman yung complaints natin. So sabi ko, if I will keep on complaining about my own pain, about my sister's death, about my father's death, about my hipag's death, hindi ko mas maiintindihan ng lalim ng pagmamahal ni Lord. Yun yung amazing Yun yung, ang hirap ipaliwanag, and I'm not trying to make it beautiful because it's just really beautiful. Pero it's the truth. Nung na-feel ko yung pain, mas na-feel ko yung presence niya. Mas totoo siya. Yun yung reality ko na hindi ko masabi sa lahat. Kasi pwede nila sabihin ako, mo. Pwede nilang sabihin na, ayan, naiyak na ako. Pwede nilang sabihin, you're just trying to wash it off. You're just trying to make it good para hindi wala ka sa realidad. Actually, nasa reality ako. Kaya kahit it was painful, mas na-feel ko yung depth ng love ni Lord. Mas na-feel ko yun. Kaya I'm okay with it. So actually, yung biglaang death, ayan, sabi ko sa'yo, ayoko niya. Yung biglaang death, buti na hindi ako nag-makeup, nag-lipstick lang ako. You look good when crying, Carmen. Anyway, yakin naman ako kilala niyo ako sa Living Waters, iyakin ako But it's a death of loved ones that can show you also the depth of God's love. Ang hirap ipaliwanag, no? Pero basta nag-trust ka sa Kanya, yung lalim ng sakit, doon mo rin mas maintindihan yung lalim ng pagmamahal niya. And I'm just not trying to color it lang. I'm trying to just explain how it was for me. Hindi ko alam sa iba. That was how it was for me. Ayan.
So ang tingin ko, it will be very hard for some people. Hindi ko pa naman sinasabi I'm over it. Ang nanay ko, ang tagal nga eh. There were still nights she would cry. Eh, nahirapan ako makirelate sa kanya. Kasi nga, pag umiyak siya, may iyak din ako. And I wanna be strong for her. Ayun. Thank you, husband. Ayun. So, nawala na ako sa question. Pero sa akin, yung pagkawala ni Hazel was biglaan. And I guess sa lahat ng mga namatayan ngayon because of COVID, because of the bagyo, maybe because of accidents, because of other kinds of sickness, kasi may ibang mga klaseng sakit din. That is very painful pag biglaan. Hindi yung mas madali-dali mahirap pa rin pagka handa ka na, mahirap pa rin. Eh di lalo na yung hindi ka handa. So, nung pag sakay ko sa LRT at iyak ako ng iyak, yung favorite ko noon na ramen, usually nauubos ko isang bowl. Wala, hindi ko makain. Kasi alam ni husband na dinner time yun eh. So, gutom ako, nag-order siya para makain ko. Hindi ko siya makain. Parang nasusuka pa ako. Sabi ko, ganun pala yun pagka ang lalim yung pain. Hindi ka makakain talaga. So, sabi ko, ganun pala yung pagbigla. So, I guess marami ngayon ang nawala ng mahal sa buhay. Like yung nag-letter sa atin, nag-text sa atin yan. Binasa ni Jennifer. For me, ewan ko lang kung ano sabihin ni Pastor JB at ni Benji and ni Jennifer. For me, 8 months ago yung si sister ko, sa'yo half a year pa lang. So, I don't know. 6 months pa lang to. Yeah. Kung what kind of sickness that is. If it was also COVID or something. Pero, hindi ko rin masagot. But kinuha na siya ni Lord. Like, bakit kinuha ni Lord yung sister ko? Sabi ko pa na sa kapatid ko, hindi ako maglilibing sa'yo, ikaw maglibing sa akin kasi I'm older than you. And then nauna pa siya. So it was really shocking. Pero the more na kumapit ka kay Lord, the more na makikita yung lalim ng pagmamahal niya. Ibang klase. The more na makikita mo totoo pala si Lord and He really cares. It's really near to the broken-hearted. Ito pala yun. So lapit lang kay Lord. Yung near to the broken-hearted, ang ganda nun. So yung natanggap ko doon sa sinabi ni Carmen na sana makuha nung counseling natin, ay hindi takbuhan yung pain, kung hindi daanan yung pain, tapos sa lalim nun ay maranasan natin yung pagmamahal ng Panginoon. Yun yung talagang regalo ng pain. Tama po yung important talaga yung grieving. So actually yung 6, wala naman po kasi makakapagsabi kung iba-iba po kasi yung yung haba ng grieving. At ko rin yung walang makapagsabi kung gaano katagal. Pero yung 6 months po kung tutuusin talagang napaka-fresh pa po nung sa counseling natin na namatayan po ng asawa. Kaya hindi po talaga siya ganun kadali. So just to acknowledge that you're still in that pain pa din po, nararamdaman niyo po yon. It's good na masabi niyo po na nandun pa lang po kayo and valid po yung nararamdaman niyo. Ang feeling ko minsan nagpapahirap doon sa nagdadalamhati. Sa panahon ng Pasko, may expectation ng merriment. Dapat Pasko, masaya. Okay. Mas mataas nga daw ang depression at suicide cases pag Pasko. No? Dahil merong expectation na dapat ay you are joyful. Kaso kung namatayan ka, maging malungkot ka talaga. And it's alright to really grieve dahil there's a big loss. Saka yung I was about to say that na isa sa nagpapahirap sa atin mag-grieve, especially pag namatayan tayo, ay dahil merong okasyon na expected masaya ka dapat, no? Pangalawa, lalong-lalo na kapag Christian ka. Kasi may certain expectation na Christian ka, hindi mo dapat nararamdaman 'yan, no? So para dito sa ating letter sender, no? Siguro yung don't apologize for grieving.
Dahil ang correct response for someone na namatayan ng isang mahal sa buhay, the correct response is grieving, not being happy, no? And not spiritualizing things. No? Yun yung tamang response, no? And may I also add na ito yung mga panahon na makakatulong sa pag-move on niya, may makausap siya na nakakaunawa dun sa grief niya. Yes. Yun. No, kasi merong wag yung hanapin mong mga comforter sa iyong mga nakausap ni Job. Mga miserable comforter, no? So hindi mo kailangan ng mga kausap ngayon yung mga nagsasabi na wag mong pansinin yung nararamdaman mo. No? Hindi yan yung kailangan mong kausap. Ang kailangan mong kausap yung very present at nagba-validate sa nararamdaman mo. Yeah. Then si MJ, Mary Jean, our friend, Macanula, was one of those person na who was just there. Sa messenger kami nag-usap nasa US siya, nandito ako. So her talk with me, her listening to me, nag-message kami sa isa't isa. Minsan nag-uusap kami like this. And then she sends me songs that will give me comfort. Ang laking tulong sa akin yun, ang laking bagay. And then, once in a while, you guys, nangangamusta kayo, nakaka-comfort din sa akin. Kaya lang hindi ako makakwento sa inyo kasi nandun ako sa grieving na I want to be with the Lord. Na minsan ayoko din to be with the Lord. Yung mga ganon, I want to be with friends. Na minsan ayoko din with friends. Ang ganon, napaka-ambivalent. And sabi nyo nga, Pastor JV, Benji, and Jen, we have to go through it. You don't skip it. You don't run away from it. You don't avoid it. You go through it. And the going through it was the hardest part. And still is at times. Yun. Pero nakaka-recover na ako. Hindi kagaya noon na I could not sleep. Totoo pala yun, hindi ka makatulog. Kasi siya yung naiisip mo. Tapos nagagalit ka minsan kay Lord, nangihinayang ka. And then maraming regret. Sana nagawa ko to. Sana kulang pa ba? Am I blaming myself? Kasi yung ating letter sender, pwedeng hindi niya na-detalya sa atin ano yung circumstances ng death, ano yung nangyari, ano yung past nila. Were there moments of regrets, guilt? You have to forgive yourself and let it go. Kaya totoo yung kanta ng Let It Go. Pero higit sa lahat, you continue to talk with the Lord. At yung sabi mo nga, Pastor JB, talk to someone who can be with you and allow you to just cry and grieve. And yung ganon. Yung minsan gusto ko lang pumunta dyan sa office umiyak lang sa inyo Huwag kayong mag-meeting, paiyakin ako. Lalo na nung bago pa lang. Kaya sabi ko, hindi pwedeng lumabas naka-quarantine. Pero kung wala sigurong quarantine, I would have been there. Crying my heart out. Sabi ko, sa Living Waters family lang ako nakakaiyak na I know I am not judged. I'm even more accepted. Yeah. Thank you sa Living Waters family ko. Naalala ko lang yung sinabi mo, Carmen, kanina na we have to go through it, no? Hindi natin pwedeng takasan siya. Naalala ko yung when my brother died in 2004. No, hindi maka-function yung hipag ko, yung asawa ng brother ko. So I had to function for the family. So I had to kailangan ko mag-cut off muna dun sa grief ko para mayroong mag-asikaso sa paglabas ng bangkay ng brother ko sa ospital, kailangan may mag-asikaso dun sa funeraria. So kailangan mag-cut off ako dun sa grief ko, no? And so nung eventually nung nailibing na yung libing ng brother ko, wala akong maramdaman, no? And then ang grief pala, pagka tinabunan mo siya, lilitaw siya ilang years later, no? So naalala ito ni Benji kasi nung mga 2016, 2017, no? May mga hindi ko ma-explain na malalim na sadness until
I went to a counselor, and then nung kinikwento ko sa kanya yung mga nararamdaman ko, and then meron siyang tinanong sa akin, meron ka bang mga unresolved grief, sabi niya ganon. And then as I was looking back, naalala ko yung pagkamatay ng brother ko, no? And this was many years after my brother's death in 2004, no? Dun lang lumitaw, dun nagma-manifest yung grief, no? So this counselor, so laking tulong nitong counselor na ito sa akin because he became my grief counselor, no? So yun lang yung every week, no, once a week pumupunta ako sa kanya, nagkukwento ako sa kanya ano nangyayari sa akin, no. And so I was able to process so many things. And yung binanggit mo kanina, Carmen, na sometimes pag ganitong namatayan tayo, isa sa naiisip, nagpapa-weigh down sa atin is yung mga regrets natin. Yung mga bagay na I could have done, I could have said, pero hindi ko ginawa, no? So I realized I had so many regrets, no, pagdating sa relationship ko with my brother. And so saying that during that time with my counselor, no, talagang humagulgul ako sa dami ng regrets ko. And my counselor said something na sana makuha ito ng ating letter sender, no? Na sabi ng counselor ko, yung pag-iyak mo ngayon, let that be your way of honoring and loving your brother. So yung grief nitong ating letter sender, no, yung nararamdaman niyang grief ngayon, sadness, let that be her way of remembering the memory of her husband. Yan yung pamamaraan na maipakikita niya yung pagmamahal niya sa husband niya. Kaya bigyan niya ng kalayaan yung puso niya na magdalamhati. Yan. So grieving is actually beautiful. Grieving is actually healing. Yes, grieving is healing. Yes, at walang masama na yung grieving na yun ay mangyari kahit sa panahon ng Kapaskuhan. Kasi hindi naman natin mapili kung kailan tayo mawawalan o kailan magkakaroon ng tragedy o loss sa buhay natin. I think the Christmas there is experiencing yung companionship ng Panginoon doon sa grieving na yun. He's near to the brokenhearted. Okay, natapos na uli ang pangalawang segment. mukhang puro confessions ko Ano pa lang yung Carmen na yung isa pa lang na namatayan mo, paano pa yung dalawang na? Reserve. Babalik ko ang Heartline sa ilang sandali. Heartline. Nay, medyo tumaas po ang blood pressure nyo. Relax lang po kayo at iwas muna sa mga pagkaing sinabi ni Doc Roel, ha? Salamat sa paalala, anak. Walang anuman po. Pahinga po muna kayo. Oh, kuya! Pwede magpahinga, ha? Masyadong kikintabang flooring natin yan. Ikaw talaga, binobola mo na naman ako. Sige, salamat. Hello, good evening. Ano pong address ninyo? Sige po, magpapadala po kami agad dyan ng ambulansya. Mark! Paki-attention ng team! Ito ang address at contact number ng patient for emergency. Hello? Merry Christmas, Mama! Merry Christmas, Han! Ikaw na lang kulang dito. Pag-uwi mo, magpipicture tayo ng family, ha? Siyempre naman. Merry Christmas! Miss na miss ko na rin kayo. Pagsaludo sa ating modern heroes. Walang pinipiling oras, hangad ay makapagbigay serbisyo. Sa mga panahong tulad nito, walang regalo na hihigit pa kundi pag-alala sa kanila sa panalangin para sa magandang kalusugan at ekstra pang kalakasan.
Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Ipinagdiriwang ang kanyang ika-72 taong anibersaryo. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1162 DXKI, the friendly voice of Coronadal City. 103.3 The New J, your positive choice, Cagayan de Oro City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan. 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Cebu City. 97.5 DYFE, unang tugon ng pamayanan, Tacloban City. 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ipinapahayag si Kristo sa ating mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Maligayang Pasko sa lahat ng Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Heartline at kasama niyo pa rin po si Jennifer de la Cruz. At ito naman si Kuya Benji Cruz. At ito naman po si Kuya JV Di Choco at kasama pa rin natin ang nag-iisa at walang kupas na si Carmen Go Vargas po. Good evening mga kaibigan and maligayang Pasko sa lahat ng dako ng mundo, sabi nga ni Jennifer, dito sa Pilipinas at sa abroad. Yan. Okay. That needs no introduction, ang Carmen Go Vargas. Ayun talaga. Pag-uusapan Ano? ngayon ang pangalawang counseling natin, counseling concern. Ito naman po yung pangalawang katanungan ng ating counseling. Sabi niya, "Hi po, I'm considering po na malamig ang Pasko ko. Hindi naman po ako single kasi po yung husband ko ay isang OFW. Wala pa po kaming anak. Wala po akong kasama na mag-celebrate kasi yung parents ko naman ay nasa province at ako ay nasa Manila. Struggle po talaga. Yung mga office mate ko po ay niyayaya ako to have a vacation with them. Kaso po, most of them ay lalaki. Ano po bang dapat kong gawin?" Yun ang katanungan ng ating counseling. Medyo napangiti lang ako, sabi niya, malamig ang Pasko niya, pero hindi naman siya single. Para bang ang ibig sabihin basta single? Si Jennifer single pero hindi malamig ang Pasko. Oo nga. Kailangan ko i-highlight yun. Meron pa ng tama. Siguro ikaw ang Very dapat good. ang sumagot dito, Jennifer, kasi single siya. Oh. Hindi siya single. Hindi siya single. Oo nga pala, Oo. hindi siya single. Meaning, ina-assume niya basta single. Pero ito mo siya, may husband pero nasa OFW. Oo. OFW siya. Kaya nalulungkot din siya. So, paano bang mag-celebrate ng Pasko na hindi ka naman namatayan pero hiwalay ka, separated ka sa mga mahal mo sa buhay. No? So, I guess si Jennifer pa rin ang dapat sumagot niyan kasi tayong tatlo may mga kasama eh. Si Jennifer. Jen, kahit na ba wala ka pang asawa? Pero yun nga po, hindi siya for single na na hiwalay lang siya sa asawa niya. But still, even if hindi siya single, how can a person enjoy and celebrate Christmas kahit mag-isa siya? Sabihin natin, kahit may parents ka, pero you would still consider yourself as single. I mean, you're really single. I mean, you're alone. Parang ganon. How would you celebrate Christmas? Kasi ako, I would say, kung yun nga, yung physically, you're alone celebrating Christmas, napakahalaga doon, naiintindihan mo ano bang yung pinaka-reason ng Pasko eh. Depende kung paano mo dinedefine yung Pasko. If yung Christmas sa'yo is more like yung pag may kasama ka lang na family, yung maraming pagkain, gagather kayo, it's really, yun yung magde-define kung paano ka, yun yung maging yung perspective on how you're gonna celebrate Christmas. So, napakahalaga nun. So, sa akin, kung alam ko yung reason bakit may Christmas,
there's always a reason to celebrate it. Yun, ganun ko siya nakikita. Tapos tong sa caller naman, sa counseling natin, ito po kasi yung mukha ng maraming Pilipino din sa atin kasi marami po talaga ay OFW at nakabukod sa kanilang pamilya. Kaya ito po yung pinaka-challenge ng ating counseling. Talaga naman po hindi madali. Tapos sabi po niya, wala rin po siyang anak. So, parang yung mga gusto niya sanang makasama na makapag-celebrate, ay hindi niya rin kasama kahit parents niya. So, parang wala na siyang ibang sinabi dito na, parang sabi niya mag-isa na lang, may nagyayayaman, puro lalaki naman yung nagyayaya para mag-celebrate ng Christmas. So, yun po yung yung kanyang katanungan. So, hindi po ito madali. Parang nakapailalim dito sa concern ng counseling ay ang Pasko para maging masaya dapat may kasama. Parang yun yung, kahit unspoken yun yung value noong Pasko. Na pag wala kang kasama, mahal sa buhay, o asawa, o boyfriend, ay malungkot yung Pasko. No? At tama si Jennifer, babalik tayo sa ano ba talaga yung kahulugan ng Pasko. Right. Yun yung, kaya tayo nagdiriwang ng Pasko, ay yun yung kapanganakan ng dakila nating Diyos na tumubo sa atin. Na talagang tunay na nagmahal sa atin. Na sa akin ang mga taong masasaya talaga ay yung they enjoy even when they are alone. Na hindi kailangan ng ibang tao para maging masaya sila. Of course, ako, extrovert ako, masaya ako pag may ibang tao, no? The people that I love, especially. Pero ang tunay na joy ko talaga ay yung kahit nag-iisa ako, dama ko yung presensya ng Panginoon. Yun yung, di lalo pa pag Pasko na siya yung sineselebrate natin. So, yun yung for the person to discover, to be really experiencing joy, even when he's alone, especially alone with God, is truly the one who is truly not alone and is truly happy. Right. Tsaka sa akin, iwas ka na lang dun sa mga kaopisina mong puro lalaki. I mean, don't go with them to avoid any kind of danger or any kind of chismis, lalo na hindi mo kasama husband mo. Kahit na alam natin maayos ka, matino ka, or mabait din ang mga kaopisina mo, still, maganda na rin mag-avoid. So, you don't need to go with them. As Benji said, you can enjoy being alone on Christmas. And actually, you're not alone. You're with the Lord. Paano ba mag-celebrate ang mag-isa? Ayun. Carmen, kasi looks like from what she stated dito sa pinadala niyang concern, no? She's actually very vulnerable, no? Dahil wala ang asawa niya, wala pa siyang anak, mga magulang niya nasa probinsya, at she states here, struggle po talaga. Ibig sabihin, she's quite vulnerable, no? Tapos parang hindi yata good idea na vulnerable ka, nag-iisa ka, tapos pupunta ka, you will spend vacation with people na ang karamihan ay mga lalaki. So yun, parang ipapain mo yung sarili mo in a very vulnerable tama. way. You're courting danger, kumbaga. Yes. Ikaw ang lumalapit sa pwedeng kapahamakan. Wag na lang, layo ka na lang. And daming pwedeng gawin kahit mag-isa ka, magluto ka, manood ka ng kung ayaw ng Korean novela, di Filipino novela, Chinese novela. Spend time with the Lord. Babalik din uli dun sa sinasabi ni Benji na ano ba ang Pasko para dito sa ating listener, no? Ano ba ang Pasko para sa kanya, no? Kasi kung ang kahulugan ng Pasko para sa kanya is to be with someone, to have a party, I think she misses, no? She is missing yung talagang essence ng Kapaskuhan. At dito nakikita ko yung kahalagahan ng body of Christ. No? Hindi ka naman talaga na sumama ka sa pagdiriwang. I hope may connected sa isang church, no? O sa isang community of people who are following Jesus. Na natatandaan ko yung brother ko, nag-iisa siya sa Japan,
And then during Christmas time, merong foster parents na celebrate niya yung Pasko doon. Mga Christians na nakasama niya. And talagang nakipag-usap kami sa kanya through, I think, Skype pa noon. Nag-enjoy kami at nag-enjoy siya. Naka-discover pa siya ng bagong culture, kung paano siya-celebrate yung Christmas sa Japan, and people na strangers and yet experience niya yung kindness. Nadama niya yung pagmamahal ng Panginoon through strangers. No? Daming pamamaraan. Talagang our God, such a creative genius na mararanasan mo yung pagmamahal niya sa hindi mo inaasahan. Bagay kahit na malayo ang asawa mo sa'yo o malayo ang sa'yo. No? Merong kang pwedeng maging community na you can celebrate Christmas with. Talking about your brother, si Alvin, congratulations sa bago niyang book. Sa mga points niya. Kaya magiging masaya ang Pasko niya. Gano'n. At saka si Pinky, hindi pa niya kami naturuan ng painting. Anyways. O nga, di ba, nag-organize ka, no? Natuloy Sinabi ko nga sa kanya, pwede ba? Gusto kong umaten for beginners kasi magagaling na yung estudyante mo. Hanggang ngayong COVID, hindi mo na siya nag-face-to-face class. So, next time na lang, tali ako. So, yun. Pero, talking about yung problem na yun ng ating letter sender, if, for example, Benji, Pastor JB, hindi na si Jen, sumagot na siya, you are single, how would you celebrate your Christmas? Practically. So, parang hindi pa sinasagot ni Jen, yung tanong. Ay, di pa ba? Hindi pa. Jen, parang walang, yun na yung hanggang ngayong Pasko na, tingin ko baka ito na yung huling Pasko niyang wala siyang boyfriend. No? Yung, Amen. paano ba mag-celebrate yung single na wala pang boyfriend, unattached. Kasi ako, highly extrovert ako, so I'm sure, ang gagawin ko yun talaga, mag-connect sa friends. Aside sa, I know the reason why I'm celebrating Christmas, and that's to celebrate yung si Jesus coming and saving us. Sa akin, I would really connect with my friends. Yun ang gagawin ko. And isa pa na natutunan ko this pandemic, ito talaga plan ko talaga I would bake treats for my friends. Yun talaga gusto ko rin gawin. Wow! Kung ikaw ate natuto ka magluto, nadagdagan din yung alam ko sa pagluto, tapos natuto akong mag-bake. So, yun talaga yung nasa plano ko ngayon, mag-bake para sa mga friends. Sige, sa training patikim na. Yes, Kahit sa training na, patikim ng iyong cake. Kita mo, parang umuuna ako sa training Yay! You're on record. Anyway, sige. Sasagutin niyo ba yan, Benji? Yes, sure. Ako, if I were single, and I was doing it when I was single, talagang, like Jennifer, extrovert din ako, talagang magkahatak ako ng kaibigan, hindi kami mawawala. We would be in a place we've never been to, and we'll just enjoy a meal together, enjoy exploring a new place, and celebrate Christmas there. Pastor JB? Ako, I will celebrate Christmas in my home with 1 or 2 friends. Hindi kasi ako yung type ng tao na gusto ko marami, no? Maybe 1 or 2 friends or 3, ganon. Yun, and I'm more of a homebody, so I'm not into pag Christmas yung lalabas, ganon. I would rather spend spend Christmas at home with 1 or 2 friends. Ako pareho ni Pastor JB. Medyo introvert din ako. I can be alone. I can be quiet on my own. Kahit walang ibang tao. Yun. So, okay lang ako. At natikman ko yun na Pasko. Single pa lang ako. Na mag-isa lang ako. Ayun. Pero malungkot no. Na-feel ko yung lungkot. Kaya lang, pwede pala. Sabi ko, pwede pala. Kaya pala. Ayun. So, I'm okay with being alone also. Kung may kaibigan na magsasabi, kagaya ni Jennifer, ate, dyan ako, sige, halika, overnight ka dito. Pwede. Kung single pa ako, Jen. Pero ngayon married na ako. Sorry. Ayun. Remember, Carmen,
Married ka na, no? Nagpunta ka sa Baguio. I think it was New Year's Eve. Kayo nila... Si ba yan? Hindi. Tama bago, mga hanggang December 28. Basta mga ganon na between Christmas. Pagkatapos ng Christmas. After Christmas yun. Umakyat kami ng Baguio. Last year. Last year lang. Last year lang. So mag-iisang last year lang yan. Kaya nami-miss nga namin, nag-chat-chat kami. Namiss namin yung Baguio, lalo na ngayon nag-pandemic. Sarap sana ulit. Ay, nako. Baguio. Yung Baguio na yan. Ang sister ko pala, si Hazel, yung namatay. Hindi pa pala napunta ng Baguio. Ayan, naalala ko. Isang regret ko yan, hindi ko man lang siya naisama nun sa atin, Jen. Naalala ko na naman. Kaya for a time, sabi ko, hindi ako pupunta ng Baguio. Kahit kailan, hindi na muna ako pupunta ng Baguio. Ganun. Yayayain ka pa rin. Pero hindi, okay lang. Carmen. I know. Okay na ako, pwede na mag-Baguio. Ayan na. On record yan, on record. So anyway. Sige, okay na ako. Okay na ako. Yun. Talakayan naman natin itong pinag-uusapan natin tungkol sa Pasko sa gitna ng pandemya. No? Yung mga maraming nawala ng trabaho. Dahil maraming negosyo na nagsara. So, hindi lang issue ng namatayan. In a way, it's one kind of death to lose your job. No? So, paano kaya magugunita ang Kapaskuhan para sa mga tao talaga na for the first time, they lost their jobs, no? Or their businesses closed. At talagang... Parang mahirap. I don't have a job ngayon per se. Wala na ako sa Living Waters, wala ako sa FEBC, I don't have broadcast. Pero I have a certain kind of job yung as a caregiver ng mom ko. So parang may trabaho din ako. And my sister gives me allowance in a way. So medyo meron din kahit paano, kahit maliit lang. So hindi ako masyadong makarelate sa walang trabaho kasi mas marami akong trabaho ngayon. Now, because of this pandemic, nandito ako sa bahay. Pero parang naiintindihan ko. Kaya lang hindi ba, both ways pa rin parang two sides of the coin. Whatever happens to you, you can either turn it around or wallow in grief or anger over it. So, yung iba, they turn it around. May naririnig ako mga story when I watch TV na mas lumaki ang kita nila nung hindi na sila nagtatrabaho, hindi sila nakapag-office. Mas lumaki ang kanilang nate-take home, kumbaga. So, it was even better. Pero sa iba, they look at life in despair, parang mas lalo silang nalugmok. Sa akin, ang tingin ko pa rin dito, it's how you would, take things. Parang mag-move on ka ba o mag-stay put ka na lang at mabibiglas. So, I don't know kung ano masasabi nyo with regards to it. Parang nung nag-pandemic, mas marami akong ginagawa ngayon. Akala ko nga pahinga ako, yun pala. Mas maraming trabaho. Pero okay lang kasi natuto ako magluto. Ngayon ganun. Tapos naging caregiver pa ng mom ko. Ayun. Kayo, ano sagot nyo doon? How should they look at life? Uy! Napinto ba? Akala ko na nakatingin lang. Akala ko na cut off na naman ako sa inyo sige. Well, ngayon pandemic, may mga nakilala akong tao na yung pagkawala nila ng trabaho, open the doors to reinvent themselves. Katulad ni Jennifer, no? I mean, hindi siya nawalan ng trabaho, pero na-discover niya yung pagbe-bake, no? May mga kilala na, wow, I can actually do some catering. No? Na pwede ko ako magbukas ng isang small eatery. No? Yung sister ko talagang doon nag-bloom yung kanyang pagpe-paint. No? Na nakita niya talagang it's time to say goodbye to interior design. No? Yung brother ko, nakita ko na hindi na siya naghahawak kasi nawala ang construction projects. Talagang wala siyang proyekto. And yet, he, together with his wife, ay open sila ng isang furniture shop, no, na talagang gumagawa ng mga
customized na furniture. Na-involve pa yung mga Wow. nila. Oh, and they're doing really very well. No? Tapos kami rito sa Living Waters, na-discover namin na, yung mga taga Norway, taga New Zealand, taga USA, pwede umattend ng mga program na hindi namin talaga nata-target before, no? By having an online or hybrid offering, no? So in a way, nakikita namin nagre-reinvent. So sa akin, yung pagkawala ng trabaho is not a failure, but a detour. Na magkakaroon ng ibang direksyon, ibang assignment from the Lord. Yung para naman sa iba na nawala ng trabaho, no? Actually itong pandemic naging pagkakataon nito ng Panginoon na pagkakataon ng Panginoon na patunayan yung sarili niya na Diyos siya, no? So may may kilala ako na yung ministry partner ko na itong pandemic nawalan siya ng trabaho, no? So hindi siya actually nag-a-apply, no? Hindi siya nag-apply kasi alam niya nga mahirap mag-apply. Ang nangyari, yung trabaho naghanap sa kanya, no? Paano? May tumawag sa kanya, inoferan siya ng trabaho na mas malaki ang kita kaysa do sa dati niyang trabaho. So yung trabaho yung naghanap sa kanya. So now he's happily working again. Yeah. So nag-provide ng Diyos sa kanya. Yeah. Mahirap mawala ng trabaho. It's actually a form of loss. So I would also say, sa mga nawalan ng work o nawalan ng business, it's also important that you grieve over that loss. Mahalaga yun. Maraming loss na akala na pag sinabing i-grieve, may namatay ka agad eh. Losing your job, tapos closing businesses, it's also a form of loss na pwede mong i-grieve. Tapos yung sa good side, the brighter side of yung mga nawalan ng work. May mga kakilala rin kasi akong friends na nawalan ng work, pero sinabi naman nila sa akin na the Lord made a way for them to spend more time with their family. Kasi nga kadalasan yung work, lalo na kasi mga friends ko mga IT, so talagang malaki yung oras na nawawala. Mas marami yung time outside the house, outside the home, kaysa yung makasama nila yung pamilya nila. So nakita nila yung isang way din na nakakonect sila ulit sa families nila. And I believe, lalo na ngayong Christmas, of course, yun nga ang hirap din talaga, lalo na kung ang nakasanayan ng pamilya is grand yung celebration, daming handa, maraming regalo, ganyan. But yung the value of having family, then coming this Christmas, it's something to look forward to ngayong Pasko. Tapos yung isa ring blessing in disguise nitong pandemic, no, especially for those who lost their jobs, no, na maraming naka-realize na naging security ng buhay nila yung trabaho nila. So when they lost their jobs, no, nawindang sila eh. So na-realize nila na yung buhay ko pala umikot lang dito sa trabaho ko. And they began to realize ano talaga yung mas mahalaga sa buhay. Mas mahalaga talaga yung mga relationship, no? Gano'n. At yung relationship sa Panginoon. So marami actually nanumbalik sa Panginoon dahil sa pagkawala ng trabaho. At lalo na sa And I know maraming Yes, sige, Benji. No. I was thinking kasi yung marami rin yung nag-reconnect with their children, with their family. Yun yung sinasabi rin ni Pastor JB. Na-discover din nila who they are and yung na-connect lalo sa pamilya. Napapanood ko sa TV, mga sinasabi ng iba na mas nakilala ko na ngayon asawa ko, ang aking anak, and mas nakilala ko yung sarili ko. Yung sarili, isa din yun sa magandang nangyari. Kahit nawalan ka ng trabaho, parang may quiet time ka rin for yourself. And I like the word na sinabi mo kanina, Benji, reinvent. Was able to reinvent yourself. Yeah. And you were saying, Benji? Sa mga kalalakihan, mas malakas yung blow na mawala ng trabaho. No? Kasi sila yung breadwinners, sila yung usual providers, at saka yung most men, dinidefine namin yung significance namin with what we do. No? So pag nawala yun,
parang hindi lang basta perang nawala eh. May bahagi ng pagkatao na talaga na-dislocate. No? Oo, yung identity yung na-hit. Oo. So, dito ko naging paraan ng Diyos yun para makita na ano ba ang talagang pinanggagalingan ng who you are. Ano yung talagang anchor ng identity mo. At tulad na sabi ni Pastor JP, maraming nanumbalik sa Panginoon. Malaking freedom to discover that I am not my job. No? And I'm not equivalent to the work that I do. Na ang worth ko ay magpapatuloy kahit nawalan ako ng trabaho kasi yun ay nakaangkla sa pagiging anak ko, pagiging anak, being the Father's beloved Son. No? Yun. Right. I think yung lumalim na the Lord turned around what the enemy meant to harm, no? And really turned for good for us to really see our true worth and value. Yes, ate. I was saying na yung maraming nagkaroon ng time of reflection this pandemic. Napakahaba ng oras. Kaya mas marami nagkaroon ng realization what's more important really, what really matters. Ate Carmen, you were saying? Yeah, I was going to ask, siguro pwedeng any one of you can answer yung danger nga, wala ng work, na quarantine, tas parang anong gagawin ko na, will I always be like this pandemic will stay back for such a long time. Ano yung pwedeng ingatan, a danger that we may face because of this? Although marami nang humaharap ngayon sa ganung danger, pero yung iba baka ngayon lang na face yun. Ano yung dapat ingatan sa sarili? Lalo na wala pa ring work. Sabihin na natin yung iba was able to find a better job or a better source of income. Pero paano kung wala pa? What can you do? Any suggestion from you guys? Yan, magandang katanungan yan. At sasagutin natin sa pagbabalik na Heartline. Heartline. Alam mo bang hinahawakan mo ang iyong mukha ng 23 times per hour? Ngayon pa nga lang, naiisip mo ng hawakan, either ang ilong, bibig o mata mo. Batay sa pag-aaral, ang paghawak sa mukha ay bahagi ng automatic reflex. Ibig sabihin, ginagawa mo ito kahit hindi ka na nag-iisip. Kapag nasa-stress, natutuwa, nahihiya, natatakot. Ang paghawak sa bahagi ng mukha ay ekspresyon ng non-verbal emotion. Kaya lang, ang mata, ilong at bibig ay portal o daanan ng infectious disease. Sa loob lamang ng ilang segundo ay maaaring makapasok ito sa iyo. Ano ang pwedeng gawin para maiwasan? Maging aware na hahawakan mo ang iyong mukha. Makakatulong ang awareness para maisip mo kung dapat ba o hindi ito dapat gawin. Itali ang buhok para hindi mangati ang mukha at iwasan ang mga bagay na magiging sanhi ng discomfort ng mukha. Higit sa lahat, mas dalasan ang paghugas ng kamay alang-alang sa kalinisan. Paalaalang hatid ng iyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan. Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello po mga kaibigan. Good evening muli and Merry Christmas. Merry pa rin kahit na paano at kahit anong mangyari. Ako po si Carmen Go Vargas dito sa programa ng Heartline sa panahon ng pagtulong. Ako po si Jennifer. Ang mga kasama ko, Jennifer de la Cruz. Si Kuya Benji Cruz. At ito naman po si Kuya JB Di Choco. At bago tayo bumalik sa ating talakayan ay meron lamang po akong importanteng announcement para sa inyong lahat. Tungkol sa isang napakahalagang gawain ng Living Waters. Ito po yung 6-day live-in training namin para sa mga church leaders, pastor, elder, care group leader o kaya counselor. Ito po ay para sa inyo, ang Living Waters Leadership Training. Ito po ay live-in training for those
leaders in the church na gustong magsimula at mag-build ng isang healing ministry specifically for those who are struggling with sexual and relational brokenness. Ito po ay gaganapin po sa February 28 to March 6, 2021. Gaganapin po ito sa Light of the World Retreat Center sa Silang, Cavite. No? So for additional details or kung kayo po ay may mga inquiries, pwede po kayong mag-email sa amin sa info@livingwatersphilippines.org. At para sa karagdagang mga detalye, pwede rin po kayong mag-visit sa aming website, ang www.livingwatersphilippines.org. Hanapin nyo lamang po ang Living Waters Leadership Training. Yan. Yun. Thank you very much. Okay, balikan ko yung question ko kanina. Kasi before we had a break, pinag-uusapan natin yung paano ang gagawin ng mga nawalan ng trabaho. So, ang dami nating magagandang suggestion at saka marami tayong nakitang mga nangyari na they were able to reinvent themselves and do something even better than what they were doing before. So, ang question ko is, paano yung iba na parang hirap mag-reinvent? Paano yung ang klase ng kanilang mga trabaho ay parang ang hirap na ngang balikan? What can they do? Kasi yung iba pwedeng they are going through depression ngayon o kaya parang ang feeling nila, nagre-reklamo na sila sa gobyerno, quarantine ng quarantine, ano ba yan? Tapos parang ang dami-daming ganito, bawal at gano'n. Kaya lalong hindi magkaroon ng trabaho. And ang nadi-disappoint lang ako minsan sa news, instead of helping out ang mga kababayan to look at what they can do positively, negative pa yung nakikita. So, what can you suggest? Or what are your thoughts about this? Dun sa mga ibang parang hindi kaya mag-reinvent. Is it still possible to do that? Yun. Anybody? Pastor JB, ikaw nang mauna. Pabigat ba yung tanong ko? Okay. Habang tinatanong mo yan, ang first thing that came to my mind was, wag nating madali na dapat may trabaho kagad. No? Na kailangan ma-occupy kagad ng oras ko with a new job. No? We've been talking about grieving. No? I-grieve din natin yung loss ng job. Especially for those na talagang they've been working for years, if not decades, with that same job at enjoy nila yung trabaho nila. So, hindi lang income yung nawala. No? Nawala talaga yung where you spend the most of your waking hours. No? So, you just don't move to another job. No? Talagang, I really to pause, I really need to reflect, and I want to hear what the Lord is saying about this. No? Especially kung COVID-related yung pagkawala ng job, obviously, hindi mo yan dinesisyonan. No? May mga pangyayari. Yan, your control na talagang si Diyos natin ang in charge. And that's very comforting to know in the midst of the loss na alam mo, ang nagdesisyon ay ang Panginoon. At dahil siya ang nagdesisyon, alam mo lang, alam natin na may maganda siyang plano. He will never withhold any good thing from us. His heart is... So that means may mga bagay na dapat tayong puntahan na on our own hindi natin pupunta kasi enjoy na tayo sa trabaho na yun. Pero si God who knows the big picture, alam niya malilimatahan ka kung hindi ka aalis dyan. And I have to do this because otherwise you would not really get out of that. No? And I have something better and bigger to do. So magandang manahimik, magandang makinig sa Panginoon, at maganda na talagang bigyan natin ng puwang yung puso natin na magdalamhati dun sa pagkawala. Mas may enjoy natin yung bagong darating. At I think yun yung makapag-protekta sa atin na huwag ma-depress. Huwag mag-impair kapag alam natin na despite the loss, the Lord will give a new thing in our lives. Yan. Maganda yung sinabi ni Benji na na hindi ito yung oras na
maghanap ka kaagad ng trabaho, no? Kanina nung nagsasalita ka, Carmen, no, ang what caught my attention was yung mga nade-depress, no? Nawala ng trabaho kaya na-depress sila. Now for those who are depressed, no, I think it's a good time actually to listen to your heart. Bakit ako na-depress? Was it because I lost my job or is it because it's something deeper? Baka higit pa sa kawalan ng trabaho eh. Maybe you became depressed because you believe you lost who you are. You lost your identity kasi tied up siya sa trabaho mo eh. So in that aspect no, nag-agree ako sa sinasabi ni Benji na hindi ito yung time na na maghahanap ka kaagad ng kapalit ng trabaho kasi pag nawala uli yun na naman ang dadaanan mo, made-depress ka na naman uli. No, so I think it's time you become more attentive to what is happening in your heart. Yeah. Sa akin po, aside from yun, having that self-reflection, yun ang binabanggit ni Kuya Benji tsaka ni Kuya JV, ang important din yung community. Kailangan mo kausapin yung mga people who you can be safe with na makapag-open up what you're really feeling. Makakatulong din sila sa pag-process mo nung loss, nung job na meron ka, or probably yung business closing. So it's important to talk to the right and safe people. Na ikaw yun ikaw yung makakapili nun kung kanino ka talaga makakapag-open up about what you're really feeling amidst nung losing your job. So yun. And if there's one thing na we should not do, ito yung beating ourselves na naku, wala na, matanda na ako, wala na akong alam na ibang gawin. Or saan na ako pupulutin niya, paano na yung mga anak ko, ano na yung pagputustos ko, yung pupunta na tayo sa place of fears and worries and anxieties. No? Yun yung talagang napaka-unproductive kasi it will not only be useless kasi it will not change things, pero it will spiral us down. Yes. Yeah. And I realize yung iba palang nawalan, yung di ba may mga retrenchment talaga. So talaga may mga certain criteria. I think it's also important that you don't blame yourself kung bakit ikaw yung napili na matanggal dun sa company. Dahil yun nga po yung mga nagkaroon na maraming retrenchment ngayong pandemic. So habang nagre-reflect, magandang tanungin, Lord, ito yung mga gifting na binigay mo sa akin. Parang surely I cannot be defined just by one task, no? By one work na ito yung pagkakataong to discover that there's more to me than just say doing this work, no? Na marami pa tayong mga pwedeng magawa na hindi lang natin na-discover kasi nakatali tayo sa isang trabaho. And that might be exciting really, to discover that. Yeah. Like mo si Carmen, na-discover niya, hindi lang siya broadcaster, siya pala ay magaling na chef at caregiver. Na-miss ko talaga mga tanungan ni Ate Carmen eh. Pero ikaw anong sagot mo sa sarili mong tanong? I like all your answers kasi tama nga, parang like the grieving process, yung pag-iyak mo sa kamatayan ng mga mahal mo sa buhay. Tama yung sinabi ni Jen, yung mawalan ng trabaho, it's also you need to also go through a grieving process. So, actually sa akin, nung nawalan ako ng trabaho, na-relieve na ako eh. Sabi ko, wow, makakapagpahinga ako. Pero, as I've said earlier, parang iba namang trabaho ang binigay ni Lord. It's another ministry. A ministry to my mom, a ministry to my sibling, to my husband, to be able to cook. Sabi ko nga, ano pa kaya yung what's ahead before me? Bakit ito yung mga inaalaw ni Lord na matutunan ko? Ano ba yung gagawin ko pa? So, mga ganong bagay, nakaka-excited. Minsan nga, naisip ko, pag nag-meeting nga ulit sa Baguio o somewhere else, sabihin ko kay Benji, ako na yung cook, huwag nang kumuha ng iba nila. Wow, sige, I remember that. Parang, kaya lang ayoko mag-market, hindi ako marunong mag-market. So anyway, baka malugi tayo. So parang ganun lang, sabi ko, what's ahead? What's still ahead?
Kaya, yung sinabi nyo, everything is really good. Not to beat yourself na wala na mangyayari. Pero, meron pa pala, madami pang exciting gagawin si Lord. So, that's really something to look forward to. Kaya wag kagad ma-despair. Though the situation is so, parang malungkot at nakakapraning sa totoo lang. Ano ba yan? Nakakulong ako dito. Lalo na ako I'm 62 and then I am diabetic. Parang sobrang masyadong na-expose. Tapos pagka lumabas pa ako at dalhin ko dito sa bahay, ang 90-year-old kong nanay pwede mahawa. At ang aking asawa rin at ang aking kapatid. So parang pero nothing to really despair about. Ayun. So I really try to find ways to enjoy my time. Ayan. Hindi na ako kay drama Chinese novela naman ako. Joke lang. Anyway, ayun. So ano ba yung next question? Meron pa ba tayo dyan? Natuwa lang ako. Ang ganda nung naging discussion natin na lahat yung nawala ng mahal sa buhay, nawala ng trabaho, tapos nawala ng pag-asa. Lahat na yung grieving pala yun. No? Oo nga. Ang sakto lang, no, dahil mag-celebrate ng Christmas. Christmas is a message of hope and a message of life. Yes, amen. Ganda nun. So, the message of love. Yung message of love. Amidst what's happening ngayon sa pandemic, yun nga magkaka-amaze even in the ministry, nakita po natin yun. Sa kalagitnaan where there's despair, loneliness, life is coming out also and hope is also rising up. At yun yung mga tinalakay nating losses, yun yung totoong espiritu ng Pasko na sa kalagitnaan ng kawalan at ng lumbay at ng lungkot ay may umusbong na pag-asa at nadama ang kung iisipin nyo nga when the Lord was born 1,000 years ago, hindi naman siya pinanganak sa palasyo Walang pump, walang maraming pagkain, walang balloons, walang and it's just a very humble place where the Lord was born. Pero alam natin na yung birth niya brings much hope and joy and love para sa mankind. So, parang ang nakikita ko in our discussion also na yung nangyayari ngayon, parang napakasimple, parang wala rin tayong pump, wala na yung, di ba mga nagrereklamo, hindi ba pwede maroon ng Christmas party, yung mga ganyan, well, kanya-kanya ng paraan to enjoy it. Pero yung hindi na, parang sa akin, it's just like when the Lord came. It was quiet, ilan lang na nakaalam, the shepherds, the wise king, Mary and Joseph, pati yung mga sasabsaban, but it is a beautiful message of love and hope. Ganun din, yung nangyayari ngayon na may pandemic, it can still be a beautiful message of love and hope. Yun ang tingin ko. Yeah, binanggit mo Carmen yung lugar nung kapanganakan ni Jesus, no? Si Jesus actually was born in a very messy place, no? Yun yung lugar kung yung sasabsaban, doon pinapakain, doon natutulog yung mga hayop, doon din sila dumudumi, no? So it was a very messy place, no? Jesus could have been born in a palace, but he chose to be born in that kind of place. No, parang reflecting on it, no, na-realize ko, yun pala yung gustong puntahan ni God na mga lugar, yung mga messy places. So he loves messy places and he loves messy people, actually. Kaya itong panahon na ito, na kung saan naging messy yung buhay natin, maraming namatayan, nawalan ng trabaho, no? Tapos naging messy pa yung mga buhay natin dahil may mga na-depress, no? May mga bumalik sa kanilang mga addiction, no? Ito yung mga lugar na kung saan gustong pumunta ni Jesus. Yan. At ang ganda yung sinasabi ni Pastor JB na Jesus is in the messiness of our lives, is in the messy places. Nakita ko lang yung picture doon sa sabsaban, nandoon si baby Jesus sa manger, pero nandun yung star. No, not in the big palaces, not in the beautiful places, kundi doon sa messiness na yon, nandoon yung the star.
that is really shining through on that spot where Jesus is. No? At yung star na yun, merong expression na hitch your way onto a star. No? Na talagang doon tayo pumunta kung nasaan yung bituing nagniningning ng liwanag na galing sa Panginoon. Na yung liwanag na yon ay bumubusilak sa mga kadiliman ng ating buhay at sa messiness ng ating buhay. And that's what the Christmas is all about. No? God coming into where we are in the brokenness, messiness of where we are. And it's so comforting. What a comfort to know that. Yes, Jen. Yeah, and that in itself, yun, that's the reason that we can celebrate. Yes. And wow, natuwa ako na wala sa script natin, doon napunta yung Pasko natin. Yung mga iniyak ni Carmen ay napunta sa mga ngiti niya ngayon ng bituin ng Kapaskuhan. So, nako, ang laging biti ng oras, lalo na pagkasama natin, Carmen. Kailangan na nating manalangin. Closing. Oo. Yun lang expression ko. Uy, time na pala. So, gusto ko i-request si Carmen, ipanalangin niya yung ating counselee na namatayan. Namatayan ng wife. Okay. Kayo ako pinagpe-pray nyo, maiyak ako dyan. Yun nga yung tunay na prayer, talagang nakaka-identify. Okay. Pero, tapos, sige. Si Jen, ipag-pray niya yung OFW. Yung yung wife din. Tapos yung husband niya na OFW. Oo, na nahiwalay sa kanyang asawa. Tapos, meron pa bang isa tayo? Dalawa lang po. Yes. Tapos request. Dalawa lang pala, pero ang laman na kasi. Pastor Chevy, gusto ko ipag-pray yung mga nawalan ng trabaho. Yan. Tapos ako naman, gusto ipag-pray ko yung mga pamilya na ang feeling nila ay malungkot ang Pasko ngayong COVID. Na it need not be, it's an invitation to really look up to the one who is the reason for this season of Christmas. Okay? Amen. Okay, let's pray po. Lord, Abba, thank you so much sa broadcast na ito. This is your program because you want to reach many people na mong magministeryo sa kanila kahit sa pamagitan po ng Himpapawid sa radyo, TV na ito, broadcast na ito. Lord, we pray for our letter sender, yung nawalan ng mahal sa buhay ng kanyang asawa. And it was just 6 months ago, napaka-fresh pa rin po ng experience niya. Hindi po ito madali. Kung ako na nahirapan, kapatid ang nawala, magulang at hipag, pero higit lalo kapag asawa na kasama mo and very intimate na kapiling mo at nawawala. That is not easy. So Lord, we remember to pray and lift up to you this letter sender sa kanyang pinagdadaanan. Father, makita niya po nawa na nandiyan kayo. Di niyo siya iniwan. Even during those times that she is struggling sa deathbed ng kanyang asawa. We pray for your hug for her. Yakapin niyo po siya. Continue to give comfort sa puso niya, sa isipan niya. The regrets that she may have, the guilt that she may have. Lord, we ask that you would help her be able to process this. We pray that the grieving process, though it may be difficult, would be one that she will take na kasama kayo, na hindi siya bibitiw sa inyo. Salamat, Panginoon. We entrust her to you. In Jesus' name. Yes, Lord, we even lift up to you our sister, yung asawa niya ay isang OFW and her family is away from her. Lord, thank you that you are the God of comfort. And you are also the God who is the source of love and joy. So even at this season that she will be celebrating Christmas, thank you, Lord, that you will just encounter her. It will be something that will be really special, Lord. That she will have a revelation
of who you are, a deeper revelation of who you are. Ngayon mag-celebrate siya ng Pasko. The hope and the love that you bring, Lord, the message of hope and love. So we commit her to you. I pray for protection upon her, Lord, even as she decides sa mga invitation na natatanggap niya. I pray that you would surround her with friends and good community that would just enjoy with her itong darating na Pasko. Maraming salamat, Lord. And Lord, thank you that you will be the one who will be taking care of her husband, the OFW po, as they both celebrate Christmas. Maybe magkahiwalay sila physically, but they would still be able to celebrate together this Christmas, Lord. Thank you, God, in Jesus' name. And Lord, pinapanalangin ko po ang mga nawalan ng trabaho during the pandemic. I pray, Lord, na una sa lahat I pray that you will establish them, Lord, in their security in you, na maunawaan po nila na ang identity nila ay hindi nakasalalay po sa kanilang trabaho, hindi po ito nakasalalay sa mga ginagawa nila, kundi ang identity nila is based on who they are in Christ, Lord. And as you are doing that, Lord, I pray magpakilala din po kayo sa kanila that you are a God of provision and that you will provide the provisions of employment para sa kanila as they are waiting on you, Lord. This is my prayer in Jesus' name. At Ama, pinapanalangin namin ang bawat pamilyang Pilipino Kapaskuhan. Lord, yung mga meron ng mababang expectation na magiging malungkot yung Pasko nila dahil sa pandemic na ito, Panginoon. Lord, in your name, we are renouncing the lie behind that low expectation na ang Pasko ay tungkol sa maraming handa, maraming regalo, at napapaligid ng maraming tao, Panginoon. Lord, na ang Pasko ay ikaw ang makasama at madama ang kaligayahan na kapiling ka, Panginoon. Lord, we thank you na you are removing the unnecessary, the non-essentials. You're taking away even the control na nagka-ilusyon kaming meron kami, Panginoon. At dinadala mo kami na sa ikaw lamang, Panginoon, ang tunay naming sandigan, tunay naming sandalan, ang tunay na diwa at kahulugan ng Pasko. So Father, I pray that each Filipino family na inaasahan nila na this will be lonely and a big loss ngayong Pasko ay mas matuklas ang kanila away from the trappings, ay maging malaking pagpapala na ikaw nga indeed ang sentro ng kanilang pagdirig, Panginoon. Oh Father, that we will be centered in you this Christmas. All this we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen! 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 Ganda naman. Merry Christmas! Merry Christmas! Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Opo. At isang talagang makahulugang pagdiriwang ngayong Kapaskuhan in just 4 days. Yan. Ay Pasko na. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.